mga katambay, good afternoon, good day. Ang oras ngayon ay sakto alas 6 na ng hapon. Ang petsa natin ngayon ay February 16, 2025. So, ayun, mag-experiment ako. Ang dami kasing lamig na ulam na hindi na kinakain. So, gagawin ko, pagsamahin ko siya sa isang lutuan lang. So, ayun. Pagsama-sama ko lang yung mga ano ba to? Lamig na pagkain. Mantika. Konti na lang pala yung mantika ko. Antayin mo nang uminit yung tekal. Yung natira nga palang ulam, yung adobo na may pritong patatas at tofu. So, yun, okay na. Hininahan ko na, and then lalagyan ko na siya ng mantika. Okay na yan. So, i-ano na natin yung tukwa. So, yun, okay na. At, yun. Tapos, siyempre, maliit lang. Ito, maliit. Alay ko, ang sakit yun. Sama. Ayan, okay na. Yan. So, napagsama ko na po itong tokwa. Tapos, adobo, and then lalagyan ko ng kapasong tubig. So yun, okay na siya, and then lalagyan ko na siya ng asin. Sandal pa.
May daga na naman dito sa pamamahay ko. So, yun. At, bangon na siya. Kumbaga, yung adobo, dinagdagan ko lang ng sahog. Dinagdagan ko lang ng konting sabaw. Kasi masabaw talaga ako. So yun, okay na yan. At so yun, okay na ta. Okay na siya. And then lalagay ko na siya sa sa mangkok. Yan. Okay na siya. Yan, okay na siya. Tapos may isa pa akong iluluto. Hugasan ko lang ito yung So okay na siya mga tatambay. So yun, okay na siya. At hindi na pala ako magluluto. Tama na yun. Meron pang balog na dyan, pero hindi ko na siya lulutuin. Para tipid sa ulam. Total, ako lang mag-isa dito sa bahay. So, yun. So, hindi pa oras ng hapunan. So, maghuhugas muna ako. Niluto ko lang yun maaga kasi para mabawasan na yung mga tirang ulam sa rep. So, ano kaya mangyayari sa akin nito? Pagkaluto, urong. So, pasma ang abutin. Sa inyo yan kung naniniwala kayo dun. Ako hindi naman ako naniniwala sa mga ganun-ganung bagay. Alam nyo ko mga katambay, napakadami kong hindi pinaniniwalaan. Mga kamay, mga sabi-sabi. Hindi ako paniwalain. Ultimo sa sa patay nga. Pagka halimbawa may patay, wag naman sa magbababay ka. Hindi ako naniniwala dun.
Isa lang pinaniniwalaan ko, ang Panginoon Diyos. Isa lang pinaniniwalaan ko, wala nang iba. Miski yung mga kapatid ko ay naniniwala ko sa magulang ko. Pero sa mga kapatid ko, 50-50. Kumbaga 50 oo, 50 hindi. Tapos pagka walong baba sa harap ng mesa, malas daw yun. Hindi ako naniniwala. Napakahirap kong maniwala sa mga sabi-sabi at sa pamahiin. Napakahirap kong kumbinsin. So yun, at tapos na ako sa aking niluto na yan. Ito. Yan, yung niluto ko. Yung adobo na may tukwa. Yung dalawang putahe na yan is ano yan, malamig sa rep. So yun, inisip ko na kaysa hindi makain yung isa, ipag-combine ko na siya pareho. Nilagyan ko lang ng konting mantika. Plinito ko muna maigi yung tokwa. Tapos sinunod ko na yung yung adobong lamig. Tapos nagdagdag ako ng asin konti, tapos tubig konti. So ayun na. Yun na ulam ko ngayon. At yun. At balitaan ko na lang kayo kung sumarap. So yun. Wala pang oras ng hapunan, pero maghapunan na ako na maaga. So yun. So yun, titikman ko na kung masarap ang niluto ko. I'm sure naman masarap naman kasi malasa yung yung adobo eh. Malasa eh. Sabaw muna. Pumantay siya.
Hindi masyadong maalat, hindi masyadong matabang. Yun, okay na. Yun lang na overcook yung tokwa. Na overcook yung tokwa pero sa susunod ano ko na. So yung itlog naman, yun medyo nadulog yung itlog niya, pero yung dilaw lang nadulog. Sarap. Nakita ko kanina yung adobo. Namumuo na yung mantika niya. Nagpuputi-puti na siya. So, ginawa ko, bago ko mag-vlog, inalis ko muna yung mga puti-puti niya. Although may puti pa rin, pero konti na lang. Puti na yon, sebo. Yun. So, konti na lang na iwan. Na overcook talaga yung tokwa. So yung mga katambay, mga tayon, tanim na pa ako kumakain. Yung patatas naman, tama lang, hindi siya na overcook. Hindi siya na laurel. So, medyo umalat yung patatas. Pero sa susunod, ko na uli. Alisin ko na muna yung patatas sa susunod.
Hindi pa ako magaling sa luto. Nag-experiment lang ako. Nag-ala-chamba lang ako. Pero may alam na ako sa pagluluto. Kasi nga nagtrabaho ko sa sa St. Bened eh. Nagtrabaho ko tsaka nag-aral ako sa Batel Restaurant sa may Pedro Hill. Siya, school restaurant siya. Bihira lang nakakapasok doon sa Batel na yon. Yung mga high class na mayayaman tsaka sikat. Kami, in-endorse lang kami ng dating agency namin. Kaya nakapasok kami doon. So, ayun. Hanggang sa mga kasama ko, tinuturuan na ako magluto. Meron nga ako, naging boss ko, yung French yun. French ang salita niya, yung boss ko dun. Hindi ako marunong mag-French. English lang alam ko, Tagilid pa. So, kahit Tagilid English ko, nagkakaintindihan kami kasi malinaw yung English ko. So, yun. Nung una, hindi niya ako naintindihan. Etong sumunod na, naintindihan niya na ako, nako-co-op niya na ako. So, ang unang recipe na niluto ko dun ay sa Batel Hotel and Restaurant sa may Pedro Hill, St. Bened ay corn soup. Nung una hindi ko alam, kala ko tubigan lang tapos hindi pala, may proseso pala. So dun ako natuto mag corn soup. Tapos kaldereta. Yung social na kaldereta. Hindi kambing kalderetang baka. So, pinalambot ko muna yung baka sa pressure cooker. Pinalambot yung baka sa pressure cooker. Nung umiingay na yung pressure cooker kasi nakulo na siya. Nung natatad ko na lahat ng ingredients at niluto ko na nung kaldereta is yung baka prinito ko muna yung patatas, yung carrot, yung baka. Prinito ko muna siya. Tapos,
tinikis ko yung mantika, nilagay ko na sa isang malaking kawali. And then doon ako naglagay ng seasonings. Okay na, sa madalit sabi, nagawa ko na siyang kaldereta. Nung tinikman na ng boss ko, saka ng mga co-employee ko, co-worker ko, nasarapan sila sa luto ko na kaldereta na lahat ay prito. Yan. Yung kaldereta na yon sa iba nilalagyan ng siling haba. Pero sa akin hindi. Hindi ko nilagyan. Nilagyan ko lang isang pirasong siling labuyo para medyo may sipa. May konting sipa. So, ayun. At yun nga, pinalakpakan nga ako ng boss ko, mga katrabaho ko, at yung mga bisita doon, yung mga guests, pinalakpakan na ako. So, ayun, nakakatuwa lang. Nakakatuwa lang siya. Yung alam mong hindi ka marunong magluto, pero may talent ka palang tinatago. So, yun. Pero, natapos, na kami, yung bali agency sa agency namin yun. Yung, Autism Society Philippines. Doon ako member sa Autism Society Philippines. So, nung nalaman nila na umaangat ako, ayoko na magsalita, kumbaga, nanglalamig na sila sa akin. Madalit sabi, nanglalamig na sila sa akin. Hanggang sa inalis ako, nagtataka ko kung bakit. Nung una, hindi ko pa halata eh. Nung tumagal-tagal na, nahahalata ko na siya. So, ayun, sayang yung mga pinagpaguran ko. Lahat ng utensils ko doon sa head office na yon, nawala, parang bola. So, ayun. Hanggang sa papasok sana ko ng mother ko ng trabaho. Ang sabi ng in-endorse sa akin ng mother ko, kailangan daw ng endorse ng agency na yon. So, ako, nag-email ako, nagko-call ako, nag-chat ako, baliwala. So, madali sabi, hindi nila ako pinapansin.
Yung kinulit na sila ng mother ko, ayun, nagbigay na ng COE ko. Pero nung pagbigay nila ng COE ko, wala na, tapos na. Hindi na ako na-hire sa papasukan ko dapat na endorse ng mother ko. So, nagkim-kim ako ng sama ng loob nyon sa Autism Society Philippines sa may 11th Jamboree Timog. Nagtampo talaga ako. Hanggang yun sa na-expire yung ID ko sa kanila, hindi ko na pinarenew dahil sa tampo ko. Nire-renew kasi yan taon-taon. So hindi ko na pinarenew. Kumbaga nagtampo na ako talaga. So, ayun. At nung gabing yon, nagdasal ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kayo na po bahala sa akin. Kayo na po mag-provide ng ikakikita ko. So, araw-araw yun, hanggang ngayon, yun ang pinagdasdasal ko. Sana makahanap ako ng trabaho. So, ayun. Dapat hindi ko pa to sasabihin, pero nasabi ko na nung nakaraang vlog ko eh. So ayun, naging active na ako sa church dahil nga pinagdadasal ko na magkatrabaho ko. Yung president namin sa church, sabi sa akin, Conan, hanapan kita ng trabaho. So ako natuwa. Sabi ko sa sarili ko, sa wakas mababawasan na yung pag-iisip ko na maghanap ng trabaho kung saan ako magsisimula. Kasi nung umalis ako sa agency na yun, down na ako eh. So, hindi ko muna sasabihin kung saan ako ipapasok na trabaho. Pero sinabi na sa akin. Pati yung detalye sinabi na sa akin. Hindi ko muna sasabihin dito sa vlog. Tsaka ko na sasabihin pagka nandyan na. Pag okay na. Pag na-boom na. So ayun, busog na ako. Tsaka titiran ko yung kapatid ko ng ulam.
So, yun. Kung hindi niya kainin, okay lang. Ipasok ko lang sa rep. Kung kainin naman niya, okay din. So, yun. Ano na ako, busog na ako. Hugasan ko na to yung kutsara tinidor ko. Kasi nakakaya naman kung kutsara tinidor ko na lang nakapatong dito sa lababo. Nagugas ako kanina. So, ayun. At yun. Yun pala mga katambay, dito na ako magpapaalam. So, abang-abang na lang po sa next vlog. Hanggang sa susunod na vlog uli. Keep safe everyone. God bless. And then, bye-bye.